at kapayapaan. Amen. Isang maligayang araw po sa lahat ng ating mga kapatid sa huling linggo ng buwang pong ito ng Nobyembre. Patuloy po natin pinagdiriwang ang buwan ng pagkakatiwalang Kristiyano at siyempre po ang linggo ng pagpapasalamat o Thanksgiving Sunday. Kaya purihin po natin ang Panginoon, muli po nating palakpakan ng Panginoon. Atin din pong inaalaala ang pagpapasalamat natin sa lahat ng ating mga kapatid mula po sa Iglesia Filipina Independiente o Philippine Independent Church o yung tinatawag po at naririnig nating Aglipayan Church. Sila po ay ating binabati sapagkat ito pong linggong ito ay pagdiriwang ng ating pong partnership, Concordat Partnership. Mayroon po tayong pakikipagkaisa o tipan ng pakikipagkaisa sa mga kapatid natin mula sa Iglesia Filipina Independiente at pinagdiriwang po natin ang linggong ito. At gayon din po ang ating mga kapatid mula po sa National Council of Churches in the Philippines, ating pong ipinagdiriwang ang linggong ito bilang pag-alaala sa pagkakatatag ng National Council of Churches in the Philippines na patuloy po na nadaragdagan ang bilang ng mga kaanib na mga simbahang ebangheliko dito sa Pilipinas. At isa po sa kaanib ng konsilyo ng mga simbahan sa Pilipinas ay ang United Church of Christ in the Philippines na natayo po ito noong 1963. Sa lahat ng ating mga kapatid na nasa kanila nga pong tahanan ngayon doon sa iba't ibang dako dito sa Pilipinas at sa buong daigdig, atin pong pinagpapasalamat ang ating patuloy na pagkakaisa sa puso, sa espiritu, sa pananampalataya, sa pag-asa at pag-ibig at sa ating pananambahan ngayon. Mga minamahal na mga kapatid, bagaman wala po kayo rito sa loob ng santuario ng McGill Memorial Church, nagpapasalamat po ang buong kapatiran at naririto po at bumabati ng isang mainit na pagbati bilang mga mananampalataya. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos, ang ating magulang na puspos ng pag-ibig at nagkakaloob ng pagkakaisa. Sa lahat po ng mga kapatid natin na ngayon lamang po natin nakasama, muli nating nakasama at sa ating pong mga panauhin, isang maligaya at mainit na pagtanggap po ng pagsamba at pagpapasalamat sa Panginoon. Sa mga balikbayan, purihin po ang Panginoon sa inyong presensya at sa mga kapatid na mag-asawang Venner at Oyet Torres, ay naanyayahan ko po na tumayo. Purihin po ang Panginoon. Ang McGill Memorial Church po ay nagpapasalamat sa Diyos. Kayo po ay narito at magkakasama po tayo. Ang Panginoon ay patuloy po nating itaas. Maraming salamat sa Banal na Espiritu, sa ating pong pagsama-sama at sa ating pong mga katabi. Tingnan niyo po ang ating mga katabi. At magpasalamat po tayo sapagkat muli tayong magkakasama ngayon. Ito po ay kaloob sa atin ng Banal na Espiritu. Atin pong nais na batiin ang lahat ng ating mga kapatid na kasama po natin ngayon sa mga special occasion po. Atin pong patuloy na purihin ang Panginoon sa mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal at gayon din po ng kaarawan. Atin pong binabati ang mga kapatid natin na nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary ngayong pong sa linggo pong ito at yung mga birthday celebrants po natin ngayong pong araw hanggang sa ika-29 ng Nobyembre, maging ang hindi po napatala dito sa ating bulletin ngayong araw, ang kapatid na Juvie T.I., Bobby Evangelista, Caridad Cañesa, Ferdinand Serdan, Fe Porto. Awitin po natin ang maligayang and of course, our intern, volunteer intern from Duisburg, Germany, from United Evangelical Mission, of course, our brother Lars Dinklage sa kanyang 20th birthday. Naririto po ngayon si
Kapatid na Lars, will you please stand? Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahimanawari lumawig ang buhay. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahimanawari lumawig ang buhay. Kahimanawari lumawig ang buhay. Ang buong kapatiran po ng Magyo ay nakikiramay sa kalungkutan ng mga sambahayan ng Rivera at Perez sa pagpanaw ni kapatid na Rosauro Rivera, asawa po ni kapatid na Rosenda Rivera at Eddie Perez, kapatid po ni kapatid Dodong Perez. Si kapatid Rosauro Rivera po ay hahatid sa kanyang huling hantungan ngayong pong 1:30 ng hapon. Inuulit ko po, ngayong pong 1:30 ng hapon at dito po gaganapin ang funeral service. Tayo po ay magkakaroon ng pasdihat sa mga sandali pong ito. At hindi pong malugod na pinagpapasalamat sa Diyos ang presensya ng ating kapatid na Doktora Abigail Lorico sa pong balikbayan. Nais po natin na muli ay batiin ngayon si Doktora Abigail Lorico. Purihin po ang Panginoon. Ang mga CWA at Mega po ay manatili pagkatapos ng pananambahan para sa isang mahalagang pulong. Nuulit po natin, ang CWA at Mega ay may pagpupulong pagkatapos po ng pananambahan. Manatili muna po kayo pagkatapos ng pananambahan. Ang Board of Christian Educators po ay mayroon ding pagpupulong pagkatapos ng pananambahan. Ang bumubuo po ng BOSE ay may pagpupulong po pagkatapos ng ating pananambahan. Atin nga pong patuloy na tunghayan ang ating pong Magil Bulletin. Naririto po ang mga gawain natin simula po ngayong araw at hanggang December 8. Aking pong inaanyayahan na ating po itong basahin. Atin nga po itong itala sa ating mga kalendaryo ang mga mahalagang mga gawain ito ng ating pong kapatiran. Atin ding pong iuwi ang ating Magil Bulletin bilang gabay po natin sa pang-araw-araw na mga gawain po natin dito sa Magil Memorial Church. At aking pong pinag-aanyaya ang pananambahan mamaya sa Bara Outreach. Mamaya po ay mayroong ding pananambahan mamayang hapon. At makipag-ugnayan lamang po sa ating mga lay workers at sa mga kapatid po natin na siyang nangangasiwa ng ating pong pananambahan. Mayroon po tayong 2 beses na pananambahan every month sa Bara Mission Outreach. Akin din pong pinapaalaala para po sa ating pong mga lay workers, sa ating pong mga ministerial students, sa ating pong mga lay formation participants, at sa mga interesado na mayroong pong seminar dito po sa atin sa November 30. Ito po ay ang STC Lay Workers Study o Seminar. Ito po ay, ang paksa po dito ay Practical Ministry. Kaya inaanyayahan po natin ng mga concerned, ng mga kapatid po natin dito po sa seminar na ito at dito po nga sa ating bahay-sambahan gaganapin. Gayun din po sa November 30, ang ating pong Board of Deacons, ang ating pong Finance Committee, ay mayroong pong pakikipag-fellowship sa Board of Deacons and Finance Committee na UCCP Lipa Evangelical Church. Ito po ay sa UCCP Lipa City, Batangas. Ating pong pinag-aanyaya ang mga gawain na ito. Ngayon po ang unang linggo sa panahon ng pagdatal o Advent, at tayo kasabay ng buong sangkakristyanuhan ay kasama sa paghahanda para po sa nalalapit na
pagdiriwang ng panahon ng Kapaskuhan. Ngayon po ang first Sunday in Advent. Pinabati po natin ang McGill Memorial School sa kanilang mga natamo na mga karangalan. At purihin ang Panginoon sa ating mga kapatid at sa buong kapatiran na patuloy na nagtataguyod ng ating pong mga gawain sa pamamagitan ng masayang pagkakaloob. Naririto po ang ating pong November 18 offering report. At tunay na ang Panginoon ay kumikilos sa buhay ng sambahang pong ito, ng kapatirang ito. At makikita po natin ang patuloy na pagbibigay ng pansin nating pong lahat sa ating mga ikapo. At kung ating pong titingnan, tunay na tayo po ay naroroon sa pagkakaisa sa pagkakaloob. Amen. Amen. Sa ating pong pananambahan ngayon, tayo po ay mayroong tanging paghahandog. Ito po ay para sa ating Thanksgiving offering at gaganapin po natin ito bago po natin awitin ang himno ng pagtatalaga. Ang naghasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Kaya, gaya nga na sinasabi ng kasulatan, siya ay namumudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan.
give thanks to the Lord. We give thanks. We give thanks to the Lord. Dakilang Diyos, salamat po sa biyaya ng buhay at sa bawat biyaya ng iyong nilikha na patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Salamat din po sa patuloy niyo na pagbibigay ng kalakasan upang patuloy namin makamtan ang mga pagpapala mo. Binabalik po namin ang mga bahagi ng aming pinagpagalan. Umaasa po kami na ito ay patuloy na pagpapala sa iyong mga gawain at misteryo dito sa lupa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Still for the presence of the Lord, His Holy One is here. Come now before Him now, with reverence in fear. In Him no sin is found. We stand on holy ground. Be still for the presence of the Lord. The Holy One is here. Be still for the glory of the Lord. He is shining all around. He burns with holy fire, Redemptor is proud. How awesome is the sight, our raging King of light. Be still for the glory of the Lord, He is shining all around. Manalangin po tayo sa Panginoon. Nadarama po namin ang kapuspusan na nagmumula sa inyong banal na Espiritu sa amin nga pong sama-sama na pagkakatipon sa loob ng inyong banal na tahanan. Sa loob ng santuaryong ito, O Diyos, amin pong mapaghimalang magulang, nadarama po namin ang inyong banal na presensya at ang inyong patuloy na pagkilos. Sa amin pong muli na pakikipagtagpo sa inyo sa Espiritu at katotohanan, pinupuspos niyo po aming Panginoon ng inyong kagilagilalas na mga gawa at kapahayagan ang dakong ito. Naririto kami upang muli ay katagpuin kayo, sambahin kayo at itaas ang inyong makapangyarihang pangalan. Ang inyong mapaghimala
na pangalan naming Panginoon na aming pong sama-samang itinataas sa pamagitan ng aming pong pananambahan habang ibinababa ang aming sarili at aming kinikilala ang aming pong lahat ng mga pagkakasala. Ilukob niyo po sa amin ang inyong pagpapatawad, O Diyos. Amin po itong tatanggapin ng mayroong kapayapaan at pagpapasalamat. Ibinabalik po namin sa inyo sa sandaling ito, sa aming pananambahan at sa aming sama-samang pananalangin, ang lahat ng nilalaman ng aming puso, ng aming isipan. Ang tibukin ng aming mga puso, O Diyos, ang pagpapasalamat sa marami pong mga kagilagilalas sa mga pagpapala, mga katugunan sa amin nga pong mga pagsamo, paghibik at panalangin. Salamat po sa pagsapit ng kaarawan ng anibersaryo ng kasal. Salamat po sa pagtugon ninyo at pagkakaloob ng himala ng pagpapagaling sa mga kapatid na mayroong karamdaman at maging sa bawat isa sa amin na naririto ngayon na dumana sa aming Panginoon ng pagkakasakit. Salamat sa inyong biyaya ng pagkakasundo, pagpapatawad at pagkakaunawaan. Sa inyong pag-iingat at paggabay sa mga tagumpay, sa iba't ibang mga gawain naming Panginoon, sa inyong pagtutuwid, sa inyong pagbubukas sa amin, aming dakilang Diyos, ng inyong nga pong landas na amin nga pong tinatahak sa araw-araw upang patuloy na maranasan namin ang inyong banal na kalooban at magandang panukala para sa aming buhay. Nagpupuri po kami bilang mga bahagi ng inyong mga sambahayan na tinipon sa iglesyang ito. Nagpupuri at nagpapasalamat bilang mga magulang, bilang mga anak, bilang bumubuo ng tahanan. Tinataas po namin sa inyo ang aming mga sambahayan, pamilya na kinabibilangan, sa diwa ng patuloy na pagpapasakop sa inyong banal na kalooban. O Diyos, sa pagdiriwang po namin ng linggo ng pagpapasalamat at gayon din naman sa unang linggo ng paghahanda po namin sa darating na Kapaskuhan, sa unang linggong ito ng pagdatal aming Panginoon, aming ipinapahayag sa inyo ang aming kagalakan at patuloy at nagkakaisa na pagpupuri at pagpapasalamat. Tanggapin niyo po ang amin pong kapahayagan ng mga pagpapasalamat na amin nga pong iniaalay at itinatalaga sa inyong banal na trono ng walang hanggang himala at pagpapala. Aming Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang mga kapatid namin na sa mga sandaling ito, ang bawat isa sa amin na mayroong mga natatanging mga panalangin. Inaangkin namin ang inyong himala ng pagpapagaling, pagpapalakas, ang patuloy na biyaya ng pagkakaunawaan, ang kapayapaan, ang katatagan, ang patuloy na pagsunod sa inyong banal na kalooban sa aming buhay. Tinataas namin sa inyo ang mga kapatid na ngayon ay nasa loob ng mga dormitoryo ng BGMP na kumukuha ng examination, lalo tigit ay ang mga nasa ilalim ng alternative learning system ng Department of Education. Tinataas po namin sila upang patuloy na ipagkaloob nyo ang karunungan at kapayapaan sa kanilang puso at isipan. Tinataas namin sa inyong kapatid na Edward Quijano sa mga sandaling ito. Patnubayan niyo po siya at biyayaan ng karunungan na nagmumula sa inyo. Tinataas po namin sa inyo ang mga kapatid namin mula po sa National Council of Churches in the Philippines, mula po sa Philippine Independent Church, sa aming patuloy na pagdiriwang pag-alaala at muling pagtatalaga ng amin nga pong pagkakaisa bilang bahagi ng inyong isa at banal at apostolikong iglesia sa buong sanglibutan. Maraming salamat sa mga patutong ito ng pagkakaisa bilang kapahayagan ng kapakumbabaan at kahandaan na sumunod sa inyong banal na kalooban at panalangin.
Pagpalain niyo po aming Panginoon, ang iglesyang ito at maging daluyan ng inyong masaganang pagpapala para sa marami. Ang inyong biyaya ng pagliligtas, ang inyong biyaya aming Panginoon ng pananampalataya, ang inyong biyaya ng sama-sama na paglilingkod at pagpapahayag aming dakilang Diyos ng inyong kalooban. Pagpalain niyo po ang aming pamayanan, ang lungsod na ito, ang lalawigan ng Quezon at ang buong bansang Pilipinas. Igawad po ninyo sa mga pamilyang Pilipino, aming dakilang Diyos, ang biyaya ng pagkakasundo, ang biyaya at bigkis ng pagkakaisa sa ilalim ng pananampalataya at pakikibahagi sa buhay ng pamayanan. Tinataas po namin sa inyo ang aming kapaligiran bilang bahagi ng aming pong mabuti at matapat na pagiging katiwala ng inyong sangnilikha. Aming pong itinataas sa inyo ang mga panalangin ito na nagmumula aming dakilang Diyos sa kaibuturan ng aming puso at aming itinatalaga sa inyong banal na paanan. Aming aangkinin ang inyong mga kasagutan at ang inyong banal na kalooban. Ito po ang aming pagsamo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Be still for the presence of the Lord, Be showing all us. Come bow Before Him now with reverence and fear. In Him no sin is found. We stand on holy ground. Be still for the presence of the Lord. the Holy One is here. Be still, for the glory of the Lord is shining all around. He burns with holy fire, with splendor He is crowned. How awesome is the sign, our radiant King of light. Be still, for the glory of the Lord is shining all around. Pagbasang tugunan ay matatagpuan sa Levitico 27, 30 hanggang 34. Lahat ng ikapo, maging binhi o bunga ng halaman ay nakatalaga kay Yahweh. Kung may nais tumubos sa alinman sa kanyang ikasampung bahagi, babayaran niya ito ayon sa itinakdang halaga nito, maliban pa sa dagdag na ikalimang bahagi ng halagang iyon. Lahat ng ikapong tupa o baka, bawat kasampung hayop ay para kay Yahweh. Ay pinagtan. Sabay-sabay po. Ito ang mga tuntunin na ibinigay ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai para sa sambayang Sinai.
Buksan po natin ang lumang tipan para sa pagbasa. Ito po ay masusumpungan natin sa aklat ng Awit. 136 ang talata ay 1. At gayon din naman sa bagong tipan, buksan po natin ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, ang kabanata 17, 11 hanggang 19, at sa unang Tesalonica, ang kabanata ay 5, ang mga talata ay 18. Awit ng pagpapasalamat. O pasalamatan ang Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, ang kabanata ay 17, mga talata 11 hanggang 19. Ang pagpapagaling sa 10 kitongin. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 kitongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." At sa unang Tesalonica, ang kabanata ay 5, ang talata ay 18. Unang Tesalonica, kabanata 5, ang talata ay 18. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Tayo po ay tumanggap ng masaganang biyaya sa pagkarinig ng bahaging ito ng banal na kasulatan. Tayo magsabi ng Amen.
God is good. All the time. Ano po ang natatandaan nyo every last Sunday pagkatapos umawit ng mga bata? Ano ang ating unang tanong? Sabay-sabay po tayo sa ating unang tanong sa mga bata. Lakasan po natin. Sino ang magpapastor sa inyo? Taas ang kamay. Sino magpapastor? 1, 2, 3, 4, 5. Nadagdagan na po. Ano? Sinong magiging diaconal minister kagaya ni na DM Liway at DM Marie? Meron pong tumaas pa rin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pero may karagdagang tanong po yan. May pahabol na tanong. Sino naman po sa mga magulang, mga lolo at lola ang nananalangin para ang kanilang anak o mga apo ay maging pastor? Sino po ang nananalangin? Sige nga po, tingnan po natin. Yan, marami na po, no? Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magio Memorial Church is a centennial church. At ipanalangin natin na ito ang magiging sentro ng misyon. Ang Lucena sa pamamagitan ng United Church of Christ in the Philippines, Magil Memorial Church, ang ating mga anak, ang ating mga apo, mula sa ating pamilya, mula sa ating angkan, ay maraming mga magiging mga manggagawa kung papaano ating i-reclaim ang ating minana na pananampalataya na dito po inilunsad at itong naging center of mission ng Presbyterian Church sa pamagitan po ng mga misyonero noon sa pangunguna ng mag-asawang Reverend Dr. and Mrs. Charles and Rebecca Magil. Amen? Tayo po, ngayon pa lamang kiniklaim natin na sa mga susunod na mga taon, ang iglesia pong ito ay magiging isang pagpapala upang patuloy na lumago ang pananampalataya at magbubunga ng maraming mga iglesia lokal. A blessed Thanksgiving Sunday. Sabihin po natin ang sabay-sabay, ngayon pa lamang pinagpapala na tayo. Kung naintindihan po natin ang ating sinabi, sabihin po natin sa ating katabi ng malakas. Ano po? Ano nga po ang ating sinabi? Ulitin natin. Ngayon pa lamang pinagpapala na tayo. Kung naintindihan po natin yan, ang sasabihin natin sa ating mga katabi, kapatid, count your blessings. Ay, mahina po yata. No? Laksan po natin. Kapatid, count your blessings. Sabihin po natin, thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Pwede po bang laksan pa natin? Yung mga humiyaw ng pagpapasalamat, yung nag-thank you, Lord, yung nagpasalamat sa Panginoon. Bakit nga ba natin kinakailangang isigaw yan? No? Bakit nga po ba natin dapat laksan ang ating pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon? Maya-maya po, malalaman natin bakit hindi pabulong lamang ang ating pagpapasalamat sa Panginoon at kinakailangan nating laksan pa ang ating pagsasabi ng thank you, Lord, salamat sa Panginoon. Ngayon po ay Thanksgiving Sunday. Hindi lamang po ang UCCP, ang mga simbahan sa UCCP ang nagpapasalamat sa linggong ito, kung hindi po ang mga evangelical churches, ang maraming mga mananampalataya sa Pilipinas ay nagse-celebrate ng Thanksgiving Sunday. Ito po ay bahagi rin ng ating pong minanang pananampalataya
mula po sa mga misyonero na naggaling sa North America o sa United States of America. Subalit, tayo ngayon, kaugnay ng ating pagpapahalaga sa ating pagkakaugat o pagkakaugnay sa kanila, ay nagpapasalamat sa mayamang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Ano nga kaya ang dapat ipagpasalamat sa taong ito na 2012? Ano kaya ang dapat ipagpasalamat ng Pilipinas? Marahil ang bagong pangyayari sa ating bansa ang maaari naalaala natin at maaari nating ipagpasalamat. Sasabihin marahil natin ay yung magandang karanasan natin sa Southern Philippines. Yun pong meron na tayong nilagdaan na peace covenant sa ating mga kapatid na mga Muslim. Merong sinimulan at nilagdaan na peace covenant. Maaring sabihin natin, ito ang dapat nating ipagpasalamat. O kaya naman, ang naalaala ng marami sa atin ay, dapat nating ipagpasalamat sapagkat tayo ay natuto ng Gangnam Style. At nakakawala ng stress o ng tension. Sino po ba dito ang nag-Gangnam Style? Sa panahon na ito, pampaalis ng anumang mga tension o kaya naman nagpapahealthy sa atin dahil sa exercise. Ano kaya ang dapat ipagpasalamat ng United Church of Christ in the Philippines ngayong taong ito? Ano kaya ang ipinagpapasalamat ng UCCP Southern Tagalog Conference? Kahapon, naroon po kami sa STC Cornerstone, our own office. 4 na palapag po yun ay ipinagpasalamat kahapon ng UCCP, ng ating minamahal na Southern Tagalog Conference, natapos na yung first floor. So mayroong pang 3 palapag ang kinakailangan na tapusin. Pero kahapon po, naroon ang Thanksgiving worship ay ginawa ng mayroong pagpapasalamat. Marahil yun ang isa sa ipinagpapasalamat ng STC sa ating pong Thanksgiving celebration ngayong Stewardship and Thanksgiving Month na buwan ng Nobyembre. Ano naman kaya ang ipinagpapasalamat ng McGill Memorial Church sa taong 2012? Wag po ninyong sabihin nakalimutan nyo na. Ano po ang ating pinagpapasalamat? Nagsisimula sa C sa Ingles, Centennial Year, ang ating Centennial Anniversary. Ngayon yun, 2012. Ano naman kaya ang ipinagpapasalamat ng ating pamilya? Ano ipinagpapasalamat ng ating pamilya ngayong 2012? Sa pagpunta po natin ngayon sa ating Centennial Sunday Worship, ano ang pinagpapasalamat ng iyong pamilya? Itanong nga po natin sa ating katabi, ano ang iyong ipinagpapasalamat ngayong 2012? Ano ang ipinagpapasalamat natin ngayong 2012? Ito po yung pinakahuli. Ano ba, kapatid, ang iyong ipinagpapasalamat ngayong 2012? Sa ating pong Stewardship and Thanksgiving Sunday celebration ngayon, ano ang iyong ipinagpapasalamat? Opo, ang linggong ito ay itinalaga natin para sa ating sama-samang pagpapasalamat sa Diyos. Itinalaga natin upang pasalamatan natin ang Diyos sa Kanyang ginawa sa ating buhay. Sa Kanyang ginawa sa aking buhay. Ano nga po ba ang ating ipinagpapasalamat? Ano ang iyong pinagpapasalamat sa Diyos sa Kanyang ginawa sa iyong buhay? Kapatid,
papaano nga ba gagawin ang iyong pagpapasalamat? Ito po yung isang katanungan na nais ko na ating pong pagnilay-nilayan. Papaano mo gagawin ang iyong pagpapasalamat sa Diyos? At inaanyayahan ko rin po tayo upang magnilay sa mensahe, God is good. Give thanks all the time. Inaanyayahan ko po kayo upang magnilay sa mensaheng God is good, give thanks all the time. Paano mo nga ba gagawin ang iyong pagpapasalamat? Naalala ko po ang isang kwento doon po sa Africa. Yung pong isang tribo sa West Africa, kung tawagin ay Maasai tribe. No? Ito pong Maasai tribe ay mayroong kakaibang pagsasabi ng thank you. Paano po ba ginagawa ng mga Maasai tribe ang pagsasabi ng thank you? Ang sabi po ng isang translator, ito po daw mga katutubong ito, kapag ka po kanilang nais ipahayag yung kanilang pagpapasalamat, yung kanila pong noo, their forehead, kanila pong inilalapat sa lupa. So, tumutungo po sila at yung kanilang noo ay nakalapat sa lupa. At yun po ang kanilang paraan ng taimtim na pagpapasalamat. Meron pa rin pong mga tao sa Africa, tribo sa Africa, na ang kanila naman pong pagpapasalamat, sila po ay sama-sama na umuupo sa harapan ng kubo o ng bahay ng tao na nahinga nila ng pabor o naggumawa ng mabuti sa kanila. Sila ay sama-sama na umuupo sa harapan ng bahay o ng kubo ng tao na kanilang pinagpapasalamatan sa mahabang sandali. At yun po ay paraan ng kanilang pagpapasalamat. Ano po ba ang kahulugan ng kanilang gawain ng pagpapasalamat na yon? Sinabi po, noong yun po ay pinag-aralan, yun po daw ang pinaka-sentro o ubod ng kanilang pagpapasalamat ay humility. Sabihin po natin, humility. Kaya po kapag sila ay nagpapasalamat, ang kahulugan ng kanilang taimtim na pagpapasalamat ay yung kapakumbabaan. Kaya ang kanilang noo ay kanilang inilalapat sa lupa at gayon din naman ng iba ay sama-samang umuupo doon sa lupa at nagpapasalamat sa tao na nahingan po nila ng pabor o may ginawang mabuti sa kanila. Opo, sabihin natin sa ating katabi, Samaritano ka ba? Ano nga po ba ang mga Samaritano? Ang mga Samaritano po ay mga mistisong Hudyo. Sila po ay nakapag-asawa ng mga dayuhan, kaya't hindi na sila purong Hudyo. Sila ay mga mistiso na, kung kaya po naman sila ay nanirahan doon sa Samaria at sa bundok ng Gere. Sila po sa istorya, sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, ito pong kwentong ito ay mayroong 10 kitongin na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay naglalakbay patungo sa Jerusalem at sa border o sa hangganan ng Samaria at ng Galilea. Doon may 10 kitongin na sumalubong kay Jesus at ang sabi, Panginoon, pagalingin niyo po kami. Humihiyaw. Mahabag po kayo sa amin. Yun po, mahabag po kayo sa amin. Parang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, pakita kayo sa mga saserdote. Yung panahon yung pag sinabi pong pakita kayo sa saserdote, ibig sabihin, ang saserdote ang siyang mag-certify kung kayo'y magaling na o hindi pa.
Kaya ibig sabihin, pag nagpakita kayo doon, kinakailangan ay clean bill of health kayo. Kayo ay magaling na. At sumunod po ang 10 kitongin at nung sila po ay naglalakbay, napansin nilang sila ay magaling na. At ang ginawa po noong Samaritano, siya ay nagbalik at nagpasalamat at nagsabi ng thank you sa ating Panginoong Hesus. Sabihin po natin sa ating katabi, ikaw ba'y Samaritano? Ano po ang sagot natin? Sabihin po natin, thank you. Opo, nagbalik na sumisigaw at nagpupuri sa Diyos ang Samaritanong ito. Ngayon, alam na natin kung bakit kinakailangang tayo ay malakas na magsabi ng salamat Panginoon. Sabihin nga po natin, salamat Panginoon. Ito pong Samaritanong ito, kung gaano kalakas humiyaw sila noong nakita nila si Jesus nang sinabing, mahabag po kayo sa amin. Kung gaano po kalakas ang kanilang pagkakahiyaw, ay yun din naman ang lakas ng kanyang pagkakasabi ng pagpapasalamat. Nagbalik na sumisigaw at nagpupuri sa Diyos ang Samaritanong ito. Paano nga po ba tayo magpuri? Tayo ay buong galak na nagpupuri at sumisigaw sa Panginoon. At ito pong Samaritanong ito, sa verse 6, Lucas chapter 17, verse 16, ang sabi po, itinala ni Lucas, nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. No? Nagpatira pa. Ibig sabihin, yung kanyang hindi lamang, yung kanyang noo, hindi lamang siya umupo sa lupa, kung hindi nagpatira pa. Ang Samaritanong ito ay buong kapakumbabaan na nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagpasalamat at sumisigaw ang kanyang buong katauhan sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Sa mga panahong pong ito, na kung saan mukhang ang daigdig ay nakakaligtaan na magpasalamat. Meron pong isang survey na ginawa na ang isa po daw sa nakakaligtaan ngayon sa mundo ay yung pagpapasalamat. Sa panahong pong ito, ang kasaysayan ng isang kitongin na pinagaling na nagpasalamat sa ating Panginoong Hesus ay isang napakagandang halimbawa upang magpaalala sa buong sanglibutan at sa bawat isa sa atin kung paano dapat magpasalamat sa Diyos. Ang Samaritanong ito ay halimbawa ng isang taong marunong at di nakalilimot ng pagpapasalamat sa Diyos. Opo, naway patuloy na dumami ang mga katulad niya, ang katulad ng Samaritanong ito. Kaya, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, nasaan ang siyam? Huh? Bakit iisa lamang? Hindi ba 10 ang gumaling? Nasaan ang siyam? Bakit iisa lamang ang bumalik at nagpasalamat? Ito ay isang larawan din ng kalagayan na ngayon ang daigdig ay kinakailangang kanyang muli i-revive ang pagpapasalamat sa Diyos. Paano nga ba natin gagawin ang pagpapasalamat? Paano mo gagawin ang iyong pagpapasalamat sa Diyos, kapatid? Ang isa po na nakapagbibigay ng hamon at inspirasyon na karanasan sa banal na kasulatan, ang nais ko pong ibahagi sa atin ngayon, kung paano tayo magpapasalamat, ay ang patotoo o ang ginawa ng 3 pantas. Ngayon po ay First Sunday in Advent, unang linggo sa panahon ng pagdatal. Alam niyo po yung pagdatal, ito po ay preparation para sa Christmas. Paghahanda sa ating selebrasyon ng Kapaskuhan. At nais ko po nabigyan natin ng pansin yung patotoo na ginawa ng 3 pantas. Ito po ay nasa Ebanghelyo ayon kay Mateo, ang kabanata ay 2, Matthew chapter 2. Mga bata, sino ang alam ang kwento ng 3 kings?
O 3 wise men? Sino nga? Ang alam? Ang kwento ng 3 pantas o 3 hari? Alam po. Yan. Sino ba sa inyong naging isa sa 3 hari na? Sinong naging hari sa inyo? Nung ako'y maliit pang bata, sa tuwing Christmas program po, doon sa nilakhang ko pong UCCP, Nasugbu, Batangas, minsan ay naging isa ako sa 3 hari. No? Ang kinakailangan perfecten doon ay kung paano maglakad na katulad ng isang hari. Ayan. Opo, ang 3 pantas pong ito ay naging bahagi ng banal na kasaysayan sa panahon ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ano nga po ba ang hamon at inspirasyon na ating pong makukuha mula sa karanasan ng 3 lalaking ito? Una, kanilang ibinigay. Ikalawa, kanilang isinakripisyo. At ikatlo, kanilang ginamit. Alin po? Yung 3 T's. Ano yung 3 T's? Time, talent, and treasure. Pero dadagdagan po natin ng panghuli yun. Ano po yung ika-4? Time, talent, and treasures. Ang ika-4, yung kanilang LIFE, yung kanilang buhay. Sila po ay naglakbay. Yung kanilang panahon ay kanilang ibinigay, sinakripisyo at ginamit upang makita ang haring bagong silang, ang hari ng mga hari. Yung kanilang talento, yung kanilang talino ay kanilang ginamit upang mahanap nila na yung hari ay isinilang na nga. At ginamit nila ito upang sila ay makapagbigay ng pagpupuri, ng pagsamba at pagpapasalamat sa hari ng mga hari. At yung kanilang treasures, alam po natin kung ano ang kanilang inialay. At yung kanilang buhay, isang mapanganib na paglalakbay, isang mapanganib na gawain ng pagpupuri at pagpapasalamat ang pumunta po sila doon sa teritoryo ni Herodes ng panahong yon. Subalit, ang kanilang buhay ay hindi po nila inisip ang kapahamakan, kundi bagkos ang makapagpuri, ang makapagpasalamat at sambahin ang ipinanganak, ang Mesiyas, ang tigapagligtas, ang hari ng mga hari. Opo. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng pagpapasalamat at pagkilala sa Diyos, sa hari ng mga hari. In other words, ano ang iyong ihahandog? Ano ang iyong ipagkakaloob sa ating Diyos? Ano ang nais mo na italaga sa ating dakilang Panginoon, sa ating pagpapasalamat ngayon? Ito po ang hamon at paalala sa atin. Ano ang ating itatalaga at ipagkakaloob sa Panginoon sa ating pagpapasalamat ngayon? At sa pagtatapos po, ang isasagot po natin ay give thanks all the time. Sabihin nga po natin, give thanks all the time. God is good! All the time! Ano po isasagot natin? Give thanks all the time. God is good! Give thanks all the time. Alam niyo po, merong isang kwento, meron pong 2 magkaibigan, 2 lalaki. Namasyal po sila sa bukid. At habang naglalakad sila po sa parang, meron pong isang toro na galit, nag-aalma at naghuhurmentado. At nang makita po sila, itong 2 lalaking magkaibigan na ito, ay hinabol sila. At ang sabi po nila, tayo na tumakbo. Doon, malapit sa bakod, para tayo ay makaiwas doon sa toro na nag-aalma at galit na galit at papunta na sa kanila. Ay sila po'y tumakbo na. Pero nung mapansin nila, natitiyak nila na sila'y aabutan sapagkat malayo pa yung bakod na maaaring mapagkalungan nila. Ang sabi po nung isa, John, please say a prayer. Ang sabi po ni John,
I do not know how to pray publicly. Ang sabi po ni John, hindi ko alam sa aking tanang buhay, hindi ko alam kung paano manalangin sa publiko. Ay basta manalangin ka at yan na, palapit na sa atin. The ball is coming. Ang sabi po, para tayo ay maligtas. Ang sabi po ni John, dahil mapilit, yung kanyang kasama, yung kanyang kaibigan, okay, mananalangin ako. At ang naalala kong panalangin ay yung panalangin ng father ko tuwing kami ay nasa table. Sila ay kakain. At ang sabi po ni John, O Lord, for what we are about to receive, make us truly thankful. O Lord, for what we are about to receive, make us truly thankful. Amen? God is good. Give thanks all the time. Opo, mga minamahal na mga kapatid. Ang ipinapahayag po ng unang Tesalonica, Kabanata 5, talata 18, ang sabi po doon, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari. Yeah, tama. Ang ginawa ni John. Make us truly thankful for what we are about to receive. Tayo magpasalamat. Ang sabi po sa English translation, give thanks in all circumstances. Give thanks in all circumstances. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari. Sino po ba sa atin ang nagpapasalamat sa lahat ng ating pong karanasan? Sino ang nagpapasalamat sa Diyos sa araw-araw sa lahat ng ating karanasan? Maging ito man ay tagumpay, o minsay kabiguan, o kahirapan. Magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Kaya po, give thanks all the time. Give thanks in all circumstances. Opo, magpasalamat tayo. May mga kapatid po ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sa ating lahat, sa mga kapatid natin na patuloy na tumugon sa mga pangangailangan ng isa't isa po sa atin sa panahon po ng may pangangailangan upang ipagamot ang ating mga kapatid. Ang anak po ang kapatid na Cheryl Lopez, yan si Gemily, na dito po, kung makikita niyo po yung kanyang ulo dati, ay ngayon po, purihin ng Panginoon. Naririto po kasama po natin at patuloy na nakikita natin ang himala ng Panginoon. Ang bata po, si Gemily, ay naoperahan na po. Siya ay tiga-tabing ilog. Maaari po bang tumayo ang ating kapatid na Cheryl? Palakpakan po natin ang Panginoon. Makikita po ninyo ang himala ng Panginoon sa buhay po ng batang yan. At nagpapasalamat po ang kanilang sambahayan sa ating buong kapatiran, sa ating mga panalangin. Ang ating kapatid na Edralyn Tolentino, sa ating mga panalangin at sa ating pong mga pagtulong sa kanya. Ano po ang sabi niya sa akin ng isang linggo? Pastor, salamat po sa lahat ng ating mga kapatid na tumulong. God is good. Ang sabi po ng doktor, wala na pong bato doon sa kanyang abdo. Narito po ang kapatid na Edralyn, maaari pong tumayo. Purihin po ang Panginoon. Give thanks in all circumstances. Salamat po sa ating pong pag-aalalaya. Marami tayong mga kapatid na patuloy po na nagpapasalamat sa atin sa isa't isa. Sa panahon po ng mga pagsubok, sa panahon po ng ating mga pinagdadaanan, sa panahon ng mga mabibigat na karanasan, tayo magpasalamat, ating pahintulutan ng banal na Espiritu na patuloy na gabayan tayo. Let us give the Holy Spirit a chance to lead us sa lahat po ng ating mga karanasan, sa lahat po ng mga pagsubok, sa lahat po ng mga kahirapan nating nagiging bahagi ng ating buhay sa araw-araw.
Meron po ako nais na ibahagi sa atin bagaman marahil hindi po ito kasing bigat ng ipapanating mga karanasan sa buhay sa araw-araw. Subalit, ito po isang personal na karanasan. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Alam niyo po, nagagalak lang po akong itong ipahayag sapagkat kahit sa maliliit na bagay, makikita po natin kung ano ang dapat nating gawin sa mga hindi inaasahan natin na mga karanasan, subalit naroon ang pagkilos ng Panginoon. Alam niyo po, nung pong March, second week of March, pinagkalooban kami ng Panginoon, kami pong mag-asawa, kasama po namin yung aming panganay na anak. Dahil yung aming bunsong anak ay may pasok, hindi siya makakasama sa amin. Pinagkalooban po kami na i-celebrate yung aming silver wedding anniversary yung sa Singapore. No? Kaya po kami ng aking pong misis, sa naming anak, nagpunta kami ng Singapore, courtesy ng ating mga kapatid. Pagdating namin doon, meron po tayong mga kapatiran na nagpatuloy sa amin. No? At nung nalaman ng iba nating mga kapatid na naruroon kami, ay winelcome po kami at ginabayan kami, inihatid kung saan-saan pwedeng pasyalan. Sila po ang nagkusa upang yung aming celebration ng wedding anniversary, silver anniversary, ay maging masaya. Subalit mayroon po kaming isang karanasan na kung saan yung pong isa na anak ni Ate Baby Labaro, si Grace, ay kami po ay in-sponsor sa Singapore Zoo. Sige, Pastor, pupunta tayo Singapore Zoo, kami pong bahala sa inyong pamilya. At hihintayin namin kayo doon before 9 o kaya kahit past 9. Pumunta kayo doon. Kayo ay magtataksi lamang simula doon sa inyong lugar na tinitirhan at wala pa yung 15 minutes, wala pa yung 30 minutes naruroon na kayo at maghihintay ako doon, ang sabi po ng ating kapatid na ito. Ay di kami po'y gumayak na. Doon kami sa Woodlands. Malapit lang po yun sa Singapore Zoo. Abat kami naghintay, more than 30 minutes na, wala pa kaming masakayang taxi. Pero madami na po kaming pinarahan. May ganito pala dito sa Singapore. Ano po, para kami ng taxi, may titigil sa amin, wala namang pasahero, hindi kami pinasasakay dahil occupied na daw sila, may pupuntahan na sila. Tapos yung ibang nadaan, pinapara namin, laging may sakay. Abay, ano kaya ito? More than 30 minutes na tayo. Mag-iisang oras na. Wala ka pa kaming nasasakyan. Ay, mas mahirap pala dito sa Singapore kaysa Pilipinas, ang sabi po namin. Sabi po ni Mrs. ko, ni Virgie, ay lipat tayo dun sa kabilang kalsada. Medyo sa corner na yon, lumipat kami. Hintay na naman kami, para na naman po kami ng taxi. Paano kaya ito? Talagang wala tayong masakyan. Para na kami ng para. Pero, nung halos po, mga more than 30 minutes, more than 40 minutes, hindi ko po naman pinapara, hindi kami pumapara ng taxi. Biglang may dumating na taxi. No po. At yung pong taxi na yon, tumigil sa amin, walang katanong-tanong, binuksan yung pinto. No po. At okay, sumakay kayo. Dahil alam na kami ay nag-aabang. At sinabi ko po, Singapore Zoo, okay, hop in, come in, sumakay po kami. Alam niyo po, yung taxi na yon, bagong-bago, pinakamaganda. Ang sabi po ng aming panganay na anak, Papa, anong taxi ito? Ay parang sabi ko Mercedes yata ito. Doon lang po kami nakasakay ng ganong taxi. No? Inireserve ng Panginoon sa amin ang pinakamagandang sasakyan ng mga sandaling iyon na ang akala po namin kami ay hindi na makakasakay o mahihirapan kaming sumakay, ibinigay ng Panginoon ang isang magandang sasakyan. Amen? Give thanks in all circumstances. Opo, mga Panginoon. Opo, mga kapatid. Sa iba't ibang ating mga karanasan, maliliit, mabibigat, mga hindi inaasahang pagsubok. Subalit sa lahat po ng ito, tunay na ang Panginoon ang siyang kumikilos. At tayo ay patuloy na magpasalamat. Italaga po natin
ang ating pong buhay sa Panginoon, sapagkat siya ang nagmamalasakit sa atin at siya ay may nakahanda na magandang plano at angkinin natin ang kanyang pangako sa ating lahat. Sabay-sabay po tayo na magsabi, to God be the glory. Amen. At amen. Sabay-sabay po tayo sa pagpapatibay na ugnayan. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa mga kapatid sa Iglesia Filipina, sabay-sabay po tayo. Hindi daw niya alam yung kanta. Hindi ko na alam kung nasaan eh. Ang pagkakaisa na ating minimithi ay ang pagkakaisa sa Espiritu at Katotohanan. Na kung saan sa katakdang panahon ng Diyos ay maaaring humantong sa ganap na kasalan. Mamaykan ko pa. Smile daw kayo. Malakas. Pagkat siya ay
tayo pong lahat ay magsitayo sa atin pong pagpapasalamat sa ating pagtatalaga at pag-aalay ng ating buhay sa Panginoon. Naanyayahan ko po kung sino man ang nais lumapit po dito sa altar ay inaanyayahan upang kanila nga pong muli papagtibayin, italaga at ihandog ang kanilang buhay sa kapurihan ng pangalan ng Panginoon at para sa kanyang ministeryo. Thanks to God for my Redeemer. Thanks for all that you provide. Thanks for times and past and present. Thanks for Jesus by my side. Thanks for pleasant balmy daytime. Thanks for gloomy dreary nights. Thanks for tears by now forgotten. Thanks for peace, my soul delights. Thanks for prayers that you have answered. Thanks for all you have denied. Thanks for storms that I have weathered. Thanks for all that you supplied. Thanks for pain and thanks for pleasure. Thanks for comfort in despair. Thanks for grace that now can measure. Thanks for love beyond compare. Thanks for roses by the wayside. Thanks for storms their stem contain. Thanks for hope and thanks for bedside. Thanks for hope, that sweet refrain. Thanks for joy and thanks for sorrow. Thanks for heavenly place to sing. Thanks for hope in that tomorrow. Thanks through all eternity. Lagay po natin ang ating mga kamay sa tapat ng ating puso. Thank you, Lord. Maraming salamat po mula sa kaibuturan ng aming puso na nananatili na nadarama namin ang pagpintig, bunga ng inyong wagas at dakilang pagmamahal at pagliligtas. Tanggapin niyo po ang aming sama-samang pagpapasalamat, ang pagsusuko po ng aming buhay. Kayo ay Diyos na puspos ng walang hanggang kaawaan, bukal ng walang hanggang pagpapala, pagpapatawad at pagliligtas. Sa natatanging pananambahang ito, aming Panginoon, nais po namin na patuloy na italaga at ialay at ihandog sa inyo ang aming buhay. Panginoon, maraming salamat po sa marami at iba't ibang mga karanasan sa aming loob ng tahanan at pamilya. Sa iglesyang ito, sa buong pamayanan at sa buhay ng bawat isa sa amin. Walang hanggan ang inyong kabutihan
sa gitna po ng aming iba't ibang mga kalagayan, iba't ibang mga pinagdaraanan, iba't ibang mga karanasan at gawain sa buhay. Panginoon, wala na po kaming ibang inaasahan sa inyo. Kami po, aming dakilang Diyos, ang patuloy na samahan ninyo at baguhin ninyo. Kayo ay nananatili na wagas, kayo ay nananatili na tapat, mabuti. Wagas ang inyong pagmamahal, ang inyong pag-ibig ay mananatili hanggang sa walang hanggan. Panginoon, naririto po ang aming buhay. Kalakip ang buong kapakumbabaan na pagdulog. Isinusuko namin sa inyo, Panginoon, gamitin niyo po ang aming buhay. Gamitin niyo po para sa inyong kaharian, para sa inyong katuwiran. At aangkinin po namin ang inyong nakalaan na lahat ng pagpapala. At gagamitin ito para sa kapurihan ng inyong pangalan. Panginoon, i-bless niyo po ang mga sambahayan na naririto ngayon, ang kanilang mga gawain at ang kanilang mga relasyon, ang kanilang ugnayan sa loob at labas ng kanilang sambahayan. Bless niyo po ang iglesyang ito sa kanyang mga gawain, ang bawat isa sa matapat at masipag at aktibong pakikibahagi sa gawain ng inyong iglesia, sa pagbabahagi ng inyong ibanghelyo ng mabuting balita ng kaligtasan. Panginoon, angkinin ng bawat isa ang inyong himala ng pagpapagaling, ng pagpapalakas, ng pagtutuwid, ng karunungan, ng kapayapaan, ng pagkakaisa aming Panginoon at kagalakan. Dakilang Diyos, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga ina, ang lahat, aming Panginoon, ng mga sanggol na naririto ngayon. Aming kapatid na Sharon at ang kanya nga pong anak o dakilang Panginoon na isinilang. Ang iba po aming Panginoon, ang mga sanggol at mga bata sa loob ng santuaryong ito. I-bless niyo po, pagpalain niyo po ang bawat isa. Aming Panginoon, aming pong iniuunat ang aming kamay sa direksyon ng lahat ng mga bata. Ipinapatong namin ang aming kamay sa kanilang ulo. Tinataas namin ang aming kamay sa lahat ng mga bata na naririto ngayon, sa lahat ng mga bata na nasa altar, aming Panginoon. Pagpapalain niyo po sila. Tatawag kayo sa kanila ng inyong mga anak na maglilingkod sa iba't ibang ministeryo para sa kapurihan ng inyong pangalan bilang kapahayagan ng matapat na pagsunod at pagpapasalamat sa inyong dakila at banal na pangalan. Pagpapalain ninyo ang bawat isa at mga sambahayan sa mga dumulog at lumapit at nagtiklop ng mga tuhod, aming Panginoon, sa lahat ng nagyuko ng ulo. I-bless niyo po sila at angkinin nila ang iyong masaganang pagpapala, pag-iingat at pagliligtas at sa buong kapatiran naming Panginoon. Inyong padaluyin ang inyong masaganang pag-ibig, pagliligtas at pakikipisan. At sa aming muli at pansamantalang pag-iwahiwalay, tatanggapin namin ang inyong masaganang bendisyon sa pamagitan ng tinig ng inyong abang lingkod. Pagpalain at paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin ngayon at magpakailanman. Amen. Roses by the wayside, thanks for thorns their stem contains. Thanks for home and thanks for bedside, thanks for hope that you refrain. Thanks for joy and thanks for sorrow, thanks for heavenly place to see. Thanks for hope in that tomorrow.